Si Kaplino Karamay ng Barangay Pook, Santa Rosa City, Laguna. Laging manood ng mga programa sa Serbisyo Balita live online. Karamay po ninyo ang inyong lingkod sa pag-unlad ng ating barangay. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at siyempre, ito pa rin ang inyong lingkod, RJ Salgado. At din naman po inyong lingkod na sila R&D Del Babarero na bumabati po sa inyo ng isang magandang buhay po sa lahat ng viewers ng Serbisyo Balita Live Online. Yan. At syempre, para sa inyong mga hinaing at komento, maaari po kayong mag-text sa 0929-600-3001 at sa Globe 0935-868-9375. At patuloy lang po kayong mag-like sa aming page ng Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. At malay nyo, manalo kayo ng ticket ni Regine Velasquez sa mga nag-likes. Ayan. At syempre, para dun sa mga nais naman tumawag o magpalagay ng kanilang mga advertisements o announcements, pwede kayo tumawag sa aming tanggapan sa 049-544-4662. Ayan, mukhang may papasok tayong na caller agad. Ayan. At Ayan. meron tayong tatanggaping ulat mula sa ating Chief Reporter. Chief Reporter dyan sa Lalawigan ng Laguna. At tangkapin naman natin ang pag-uulat mula sa kasama nating si Lewi Tatad. Magandang gabi, Lewi. Yes, magandang gabi kasamang RJ at Laani. At tulong galing sa IRA, ang 600 bilyong back pay sa IRA para sa local government o LGU sa 2015 plus yung 25% annual increase ng IRA ito, ay dapat daw na kilalanin sa 2015 ang 600 bilyong back pay mula sa Internal Revenue Allotment o IRA para local government, para ito sa mga barangay, munisipyo, cities at probinsya. Ang 60 billion IRA ay total na estimated unreleased o hindi pa naibibigay sa LGU, yung bahagi ng share ng LGU ng National Internal Revenue Taxes simula pa noong 1992 na umaabot sa kabuang 300 billion na sinasabing hindi pa ito na-release noong 2010 at 2014. Sa automatic release ng IRA ay maliwanag na provided ito ng Section 6 ng Article 9 ng 1987 Constitution. Sinasabing share ang division ng Section 284 ng RA 7160 na sinasabing state that LGU shall get 40% share mula sa National Internal Revenue Taxes. Noong 2004 decision ng Supreme Court na sinasabing entitled sa province of Batangas versus Romulo na sinasabing nag-declare ng further basic future para sa local fiscal autonomy at constitutionally mandate. Dapat ay automatikong i-release ito ang share ng local government natural revenue. Ang decision ng Supreme Court nung na umabot na 600 billion IRA case ay sinampa ni dating former Congressman Governor Mantanas et al. Na sinasabing in-expect nila na magkakaroon daw ng release ngayong 2015. Ang additional 600 billion mula sa LGU ay ngayon ay pwede nang pabilisin upang ma-deliver ang matagal ng delay para sa kinakailangan ng basic services tulad ng health, medical equipment, supplies, ambulance at health center, educational assistance na 200,000 classroom, 40,000 e-learning center, furniture, 5,000 daycare centers. Sa local project, infrastructure, water supply, livelihood, calamity, mitigation, communication, 10,000 barangay, multipurpose building, environmental protection, housing, agriculture, etc. Ang LGU themselves kailangan din mag-provide ng award implementation at kompletong project ayon naman sa tinakda ng batas bago mag-2016. Ang programang ito ay magkakaroon ng karagdagang trabaho at para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. At ang implementation
level mula sa provincial, city, municipal at barangay. Ang daan na commitment ng good governance promoting local autonomy ay kailangan may sa fundamental issue at may matulungan makolekta ang ang 600 billion kira ng LGU at ang increase karagdagang 25% taon-taon at para matapos na ang matagal ng delay at kailangan ng basic services na may deliver na sa ngayon. Ang panawagan nga, sinasabing kailangan tulungan ng mamayan ang 600 malaking halaga nito at kung hindi ito may bibigyan, kailan at saan at sino ang bibigyan. Yan ang ating report mula pa rin sa Luigilan, Laguna. David Tatat, nagsiservisyo para sa Serbisyo Balita Live Online. Yan. Okay, maraming salamat. Kasamang Levi, Tatad. Ayan, at medyo kakaiba ang report niya ngayon. Mukhang hindi siya nakatutok ngayon sa police report. Mukhang walang accomplishment yata ang ngayon, mga kapulisan na. Wala silang lambat sibat. Webes, wala silang nalambat. Walang dumadating na text sa atin, galing sa Laguna PDO. Pwede na silang sumipat. Oo. Ayan, kaya tuloy wala siyang ma-report na accomplishment ng mga kapulisan. So, ang nireport nila niya ay mga anomalya sa gobyerno. Hindi, ang actually, ang nireport ni kasamang Levy ay yung matagal nang hinihintay na allotment para sa mga, yung pondo para sa bawat LGU na nai-release na sa wakas. Ayan, at yan. Ang maganda dyan ay, ika nga, Ayan, syempre. Mamaya, baka makapanayam natin, di ba? At syempre, hinihintay pa rin natin yung mga reports mula sa ating ibang mga reporters. Ayan, at mukhang naka-standby na ang ating manibela ng masa na si Gaspar Latam dyan sa lungsod yata ng Parañaque. Anyway, at ayan, ika nga, yung sinasabi nilang matagal ng pondo na para dapat na alak para sa mga medical supplies, sa mga pagawain sa mga paaralan, talagang kailangan yan. At kagaya nga ng naging panayam natin dun sa isang konsehal ng lungsod ng Santa Rosa, kung saan talagang sabi nga niya, isa sa mga balak niya ay mailaan ng pondo ng kanilang lungsod sa pagpapatayo ng isang pamantasan at kasama na rin yung city-controlled or city-owned or city-operated na hospital. Ayan, pang-publiko. Kapag sa San Pablo, yan sa yan ang legacy iniwan ni dating Mayor Vic Amante. Si Biting ba yun? Yeah, si Biting. Kung tawagin. Si Pare Biting. Meron silang sariling hospital doon. Ayan, at ika nga, doon naman sa bahagi naman ng ito, medyo good news naman, ay sa lungsod ng Calamba, balita namin ay napirmahan na yung MOA sa pagitan ng local government, city government ng Calamba at ang ilang mga pribadong hospital kung saan ay magkakaroon ng charity ward. Ang alam ko, yung isang hospital dyan sa bandang crossing ay magkakaroon na sila ng charity ward. Ibig sabihin, pasok lang ng pasok ang mga pasyente. Wala nang aalalahanin kung hindi magpagaling. Oo, parang parang Makati Medical, diba? Makati Med. St. Luke's, may mga ward dyan na para sa mga indigent talaga. Yan, naalala ko yung panahon ng Makati Med dahil dyan ipinanganak yung dalawang kapatid ko. Wala pang charity ward noon. Pero kapag sinabi mong Makati Med, medyo maganda talaga yung service ng mga doktor, di ba? At ika nga, kaya nga mga taga Makati, tuwan-tuwa naman na, hindi naman natin sasabihin na tuwan-tuwa sila magkasakit. O yung iba naman, tuwan-tuwa nang gumawa ng bata at mga anak dahil alam nila, alagang-alaga sila ng hindi naman siguro sila tuwan-tuwa, parang confident lang. Yan. Secure, ika nga. So, yan. At pinupuri natin ang lungsod ng Calamba at sa kanilang initiative na magkaroon na ng charity ward dyan sa isang hospital dyan sa
crossing. Hindi, sa Kalamba naman talaga, happy ang Luzon ng Kalamba sa pamamahala ni Mayor Timmy Chipeco, di Sabay ba? dapat lang. Pati nga si Mayor Timmy happy eh. Parang wala siyang kalaban. Yan. Pero ang talagang walang kalaban dyan, si Vice Mayor Ross Rizal. Rizal. Yan. Talagang ano. At dapat lang na masuklian nila ng ano, ng kung sa ano over to the max na public service. Kaya ang maita mapapag-usapan dyan ay yung mga konsehal. Ay, oo nga pala, Kung yung sino konsehal yung natin. papasok at kung sino yung... Ika nga, meron tayong kasabihan. Who's in and who's out. Oh, siguro mamaya pag-usapan Mamaya pag-usapin natin, mamaya. mas maganda. Hingi tayo ng suggestion sa ating mga callers kung sino ang gusto na pag-usapan. Yung bang in o yung out. Pero ako, may alam akong topic, mas gusto kong pag-usapan. Ayan, at Oo, yung kumari mo. kumari ko daw. Okay, dumako tayo sa sa bayan ng Kabinti. Ayan. At Ayan. kung sa bayan ng Kabinti, Ayan, nagsagawa kamakailan ng pre-training para sa livelihood project ni Mayor Milbert de Leon Riveros mula sa bottom-up budgeting na nagkakahalaga ng 700,000. Ito po ay ito po ay yung mga paggagawa ng tarch, yan, ng mga pulburon. Yan yung mga mga ginagawa ng mga kababaihan sa kanya. Siguro mamaya po ay makakapanayam natin si Mayor Milbert Oliveros. Actually, kanina pa tayo hinihintay. Yun. At yan, sinabi nga niya na yan ay training lang. At sa susunod, yung talagang magagawa ng negosyo ay mga nakagwantes na. Kasi parang free training pa lang yan eh. ayun. So, kumbaga sa ano, hindi, free training, kaya hindi na muna sumunod sa safety and standards. Anyway, dapat sinasama sa training yon kahit training lang, yung proper garments, lalo kapag ang ginagawa ay food products. Oo, syempre dapat para sa hygiene protection, di ba? Oo, dapat Ayan, kasama sinabi training. naman talaga nila na pag magagawa na daw ng negosyo talaga, naka-agwantes na. Ganon. Dapat pati training. Para at least kaya nga habang sa training, yan, natututo ang mga yung makakasama sa sinasabing proyekto. Pero isa pa rin napakagandang proyekto yan para sa bayan ng Kabinti, di ba? At katulad ng sa bayan ng Nagcarlan at saka itong Rizal, kung saan Sa Taytay Rizal, na may negosyo na sa Taytay Rizal. nag-umpisa na yan kanina. Oo, nampisa na kanina. So, bukas siguro, ipapakita natin yung mga videos at mga detalye. And hopefully, baka ma-interview natin si Mayor Janet De Leon bukas. At mabalik dun sa aking topic ay yung sa bayan ng Nagcarlan ay kilala ang bayan na to sa paggagawa ng mga pastillas o yung mga candies. Ayan. Siguro dito sa bayan ng Kabinti ay dun sa kanilang livelihood project, yung paggagawa ng pastries, yung mga tarts, yung mga pulburon. Ayan. Pastillas, candy making din. Parang candy making, pero kumbaga sa ay bukod sa dagdag income sa bawat mamamayan yan, ay pwede na rin maisama sa turismo at kalakal. Alam ko may pinakita sa atin at may pinatikim sa atin si Mayor Milbert Oliveros noon. Ay, yung sili. Yung sili, yung product niya, di ba? Ayun. At hindi ko alam kung yun napalawig niya ng gusto. Sana makapanayam natin ngayong gabi si Mayor Milbert Oliveros para malaman natin kung nagpatuloy nga yung powdered chili. Yeah. O powdered yata o basta Parang mga chili sauce, di ba? parang chili sauce yan. So, bago tayo lumawig ay dumako muna tayo sa ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng pamahalaan sa ating katotohanan. At Shakey's, getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal!
ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578. At muling nagbabalik ang programa Serbisyo Balita live online at meron tayong tatanggaping ulat mula sa ating field reporters dyan sa NCR. At tanggapin naman natin ang pag-uulat ng manibela ng masa, si Gaspar Latam, dyan sa lungsod ng Paranaque. Magandang gabi, Gaspar. Yes, sir. Abaya, hindi na dapat pagkatuwalaan pa. Nakakapulunggok na ang mga palusot ni Secretary de la Bayan ng DOC hingin sa panimpala sa paliparan na punta nagdudulot na ng kahiyan sa buong bansa. Ganun din sa international community na nagdadala ang isip na pumasok sa ng Pilipinas. Ayon sa mga OFW na gusto umuwi. Ngayon pa, kuhamot sa ganilong isip na sila na umuwi dahil sa mga naganapa sa pambansang paliparan. Hindi na matatawaran talaga ang kapalpakan ng Komisyabaya mula nang ito'y bagong sekretary ng Department of Transportation and Communication mula paliparan ng Western Gabi ng LRT at MRT kung saan isinuntunay itong mga buhayan ng Siyempre dahil sa mga sakadyanukin ito. Hindi pinagmamalikot sa itong laglag abayan na ito na mas higit sa mababa ng ngayon taon ang gasto ng mga nahulihan ng balang asal ng bansang paliparan. Ayon sa kanya, ngayon na 970 cases para sa taong 2012, 2034 at 2013, 1,500 at 2,200 lamang sa ang nagmamalukuyang taong 2015. Sa dami ng nauli ng mga autoridad, hindi man lamang inalam ng problemang abayan nila kung ilan talaga ang nasunod o kaya napuwalang sala o kung ilan ang sinutuwang lamang ng ito. Kaya sa rin, mula 2010 hanggang 2015, malinaw na ang simbalik at paliparan ay talagang nangyayari na. Mula rito, sa National Justice Television Manila, Dr. Latam nagsisisi sa bayan para dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Gaspar. Ayan, buti naman magaling ka na at nakapag-report ka na. Yan. Ang hindi yata mukhang nasa ano yata, baka nagmamasteral kung si Boss Ed Tan Flores. Uy, congratulate nga pa natin ng Philippines, kanina lang. Napasama sa top 10 ang ating Philippines bet, Janice Lubina, sa ginanap na Miss International pageant kanina sa Tokyo, Japan. Nakatanggap din siya ng award, yung Miss Best Dresser. Yan. Ang Miss Venezuela ang tinanghal na Miss International ngayong taong 2015 na pangalan ni Edimore Martinez. Ang fourth runner-up ay ang Miss USA, third runner-up ay Miss Vietnam, second runner-up ang Miss Kenya, at first runner-up ang Miss Honduras. Ayan, syempre during the pageant, nagsalita syempre, very emotional yung speech ni Miss Janice Lubina. Kasi
alam naman natin lahat na si Janice ay isang housemaid at siya yung parang breadwinner doon sa pamilya niya. Kumaga, hindi niya kinahiya yung pagiging housemate niya at pagiging mahirap niya at hindi daw sa gabal ang pagiging mahirap sa pagtugon mo sa iyong mga pangarap. Ayan. At syempre, yun nga ang isa sa mga dapat na maging inspiration ng ating mga kababayan dyan na yung mga tinuturing na hindi naman nakakaangat masyado sa buhay, wag mawalan ng pag-asa. Basta keep on dreaming, keep on hoping, at saka syempre, kailangan pagpursigihan natin. Kung meron tayong mga pangarap, gawa natin ng action to para matupad. Yeah, parang alam ko yung linyang yun, parang kay Direct BJ Borja yun. Oo naman, follow your dreams. Yeah, follow your dreams. Ika nga, maraming mga ganyan na puro pangarap lang, wala naman ginagawa kung hindi yun. Tumunga nga, wala rin mangyayari hanggang pangarap na lang yan. Pero kapag yan ay hinanapan ng solusyon at inaksyonan, tiyak mararating ang inyong mga pangarap. Hindi na pangarap yun kasi natupad na. Ewan ko, dun sa mga, pero mga kandidato naman doon na magiging topic natin mamaya na may pangarap na manalo na kahit anong gawing gasto sa kilos talagang mukhang hindi yata mananalo. Yan. Ayon yun doon sa naging hula ng ating kaibigan. Yan. Sayang makapanayam natin yung ating friend na psychic. Yan, Asia Psychic na talagang ika nga. Sabi nga... Actually, pangalan pa lang. Alam hindi na. ka pa niya nakikita. Alam na kung anong itsura mo, kung anong galing mo. Talagang, ika nga, magaling yung mamang yun. At hopefully, mamaya, makakapanayam natin siya. At via phone patch para makapagbigay tayo ng ilang mga maisipan nating pangalan na, ika nga, kung papala rin sa larangan ng politika. Yeah. Ayan. Mamaya, may papasok tayong report. Mamaya at sa Batangas, di ba? Iba pang mga reporters natin standby sa at may pumasok nga, may tatanggapin tayong ulat mula sa labas ng himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa lalawigan ng Batangas sa kasama nating si Adan Gabato. Adan, magandang gabi. Okay, kasama ang dito dahil narinig tayo sa parte ng Laguna at kanina lamang ay galing tayo sa Batangas sa Balayan kung saan ay patuloy ang Balayan Police Station sa pagbibigay ng mga anti-kid criminality campaign kung saan ito lamang nakalipas na undas ay nag-monitor ang mga tauhan ng PNP station sa mga sementeryo upang pagbibigyan ng mga offline pagbibigyan ng pagbibigay ang offline ng batibat o iwas event 2015. Sa pamumuno ni Police Senior Inspector Ronnie Golfo ay maigpit nitong pinapamahalaan ang peace and order situation na narasangop ng bayan ng Balayan, Batangas. Sa unay dito ay patuloy na nagpapaalala ang mga tauhan ng Balayan Municipal Police Station tungkol sa anti-robbery hold-up o mga text ng mga nagaganap upang ito ay maiwasan. Kaya naman dahil dito ay nagpapasalamat ang mga Balayenyo sa pamamahalang ito ng kapital ng Balayan, Batangas. Nalabi dito ang kalagayan alami ng nasabing bayan. Kaya nagpapaabot ng kanilang pagbat at natuto po kami sa inyo mga sir. Ito ang pagbati ng mga Balayenyo sa mga kapulsa ng Balayan ng Batangas. Ito ang gagawin response ng mga Balayenyo sa magandang pamamahalang ito ng politika ng Balayan. Kaya naman tayo rin naman dito sa Video Balita Live na bumabati ng kibab na good mga sir dyan sa Balayan Police Station kung saan ay pinamumunuan ni Police Senior Inspector Ronnie Golfo. At ito nga kasama nga ating kung saan ay ating pag-aalaman hindi na pala tayo kung pwedeng basta na lang kumuha ng mga ipat report sa mga PC
stadium kung saan ay tinuturo tayo doon sa pinaka-PNP stadium sa may ng opisina ng hepe ng pulisya. Kaya medyo nahihirapan tayo kumuha ng spot hindi dito sa mga patakaran pinatutupad na ito ng mga chief of police ng hepe ng pulisya ng stadium sa bawat bayan o lungsod na kung saan hindi pala makakakuha ng spot sa mga stadium kung saan ay i-endorse ka muna na kumuha sa hepe ng pulisya at sa tanggapan ng hepe ng chief of police ng bayan o lungsod. Kaugnay dito sa silang Cavite. Ngayon, kasama nga din, medyo ganito rin ang ginagawa ng ibang mga polis kung saan tinuturo rin ng NCRPO sa pamamahala ng mga public information officer ng national ng police ng CPO Cavite kung saan nahihirapan tayo ngayon. Sa bagay naman, dahil dito ay nag-upload naman sila at binibigay naman sa atin mga pagulat kung ano man ang mga kaganapan na ginagawa nila sa bawat station na kanilang ginagampalan dito sa lalawigan ng Cavite. Narito, sa Laguna, ito si Adan Sabato, patuloy na sumiservisyo sa bayan, dito lamang sa Servisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Adan. Ayan, at namamaybay siya sa Batangas. Galing siyang Batangas at siguro nasa may bandang turbina na siya. Kaya, yan, apat na sa Laguna. Anyway. Baka mamaya, dito na sa office. Mamaya. At, yan, maganda rin yung naging topic ni kasamang Adan. Ewan ko ba naman dito sa mga ilang mga kapulisan natin, lalo mga hepe, tila yata mga kamag-anak ni Mr. Invisible Man or ni Mr. Running Man. Ayan. At ang mahirap naman, bagamat nagpapadala nga ang kanya-kanyang provincial police, provincial office, ang mga PIOs nila ng mga mga journals o spot report mula sa iba't ibang bayan, ang problema, hindi yata lahat ng bayan ay nabibigyan ng pag-uulat. Kaya naman, ang ating mga reporters ay sinisikap naman nilang humikot sa bawat istasyon at upang mangalap ng mga pinaka-latest na accomplishments o kung ano man ang ginagawa ng ating mga kapulisan dyan. Naalala ko nga minsang nagsabi si Police Senior Superintendent Florendo Saligaw sa isang parang command conference noon na pinalad naman na nandun tayo, may kasamang Levy, kasama natin si Larnie, na doon ay binanggit niya na dapat laging available ang mga COP o Chief of Police na humarap sa media kapag may mga inquiry. Kahit naman bumisita yung mga yan, kaya nga, sabi nga ni PD Saligaw, harapin nyo. O kaya bigyan nyo ng magandang accommodation. Hindi yung para naman tayo nagtataguan pa. Ngayon, ang mahirap naman dyan, kapag wala ang at kukuha ng reports ang ating mga reporter, ang unan lang tatanungin nila siyempre dyan ay kung hindi ang PCR, yung PIO, o kaya yung investigador. Yan. Baka naman kasi may tinatago yung mga hepe na yan. Yung kapulisan, di ba? Ewan ko. Ay ngayon, ang palaging sinasabi ng mga yan, hindi sila pwede magbigay ng detalye hanggat walang clearance mula sa kanilang hepe. Ang problema nasa ng hepe, kayo naman ay mga hindi naman siguro kamag-anak ni Mr. Invisible Man. Yung sikat na palabas noong 1980s. Yan. At ang hirap niyong makahagilap. Pero anyway, siguro sanayan lang yan. Baka mga bagi. Sana yung mag-news blackout. Sana yung mag-news blackout at sana yung magtago sa media. Ayan. At hindi naman siguro kalabisan. Kung manghihingi lang naman sila ng report, paunlakan nyo na. Ayan. Pwera lang. Kung merong mga makukulit dyan at magtatanong tungkol sa inyong natatago at tinatago, huwag nyo nang ilabas. Huwag nyo na rin labasin ng media para hindi malaman kung ano yung tinatago nyo dyan. Hindi na nga nilalabas para walang malaman. Ayan. Ang masama niyan, kapag nalaman at pumutok ang balita, ayan, kalat ang paa sa pagpapalabas ng good publicity. Ayan, ang mga nangyayari. So, much better para smooth ang relationship. Kaya nga nagkakaroon ng seminar ng PNP Media Relations. Yan yung panahon ni Congressman
Samuel Pagdilaw, di ba? Oo, nung siya regional director ng Region 4A. Kaya nga, sabi nga, huwag tayong magtaguan. Maging open tayo. Kaya magkaroon ng harmonious relationship between the media and the PNP. Ano ba meron kayo dapat itago? Oh. Kung tutusin naman, meron kaming mga dapat makuhang impormasyon. Accomplishments nyo. Ayaw nyo noon na ibibigay namin ang toong balita. Hindi mga, yung kapanahon ng ewan ko kung sino yun, nalimutan ko na kung sino PD, puro call guy, cover-ups. Ayan. Siguro kung mananalo si Congressman Samuel Pagdilaw, pwede rin niya sigurong isabatas. Oo. Dapat yung isabatas niya. relationship ng media at saka ng PNP. Ayan. Kasi di ba, ang katotohanan, karapatan ng mga tao malaman kung ano nangyayari sa bawat lugar, di ba? Kahit naman sino, kahit ang mga public servants, kahit yung mga police, huwag niyong itago ang katotohanan sa mga mayan. Hindi naman, huwag niyo silang bulagin. Huwag niyong bulagin, di ba? Huwag niyo bulahin na okay lang. Okay lang, all is peaceful, pero kung saan ka, pag tinanong mo ang mamayan, ayan, patayan dito, saksakan doon, nakawan dito, pero nasa ng pag-uulat? Wala. Nasa ng nahuhuli? Wala din. Ayan. Sana nga, yung lambat sibat, mga tunay na talaga, hindi fall guys. Mga totoong nilambat nyo. Yung nilambat, hindi nilagyan. Ayan. Anyway, at bago tayo lumawig palalo, tayo dumako muna ulit sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. You can call me any day or night. Malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Nagulat nang ito ay marating ko para bang ako'y nagtago. Galing manood ng Serbisyong Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Pintan Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Galing manood. At nagbabalik ang Serbisyo Balita live online. Ayan, at syempre, napag-usapan kanina, medyo konting kiliti lang sa ating mga public servants sa hanay ng pangangalaga ng peace and order ng ating mga kapulisan. Ayan. At dumako naman tayo ngayon habang hinihintay natin ang pagtawag ni Ka Arman, ang Asia Psychic. Ayan. Dahil meron tayong mga pahuhulaan sa kapalaran ng mga kandidato at public servants na nakaupo ngayon. Ayan, dahil malapit na. Ilang tulog na lang, makikita nyo, eleksyon na. Ayan, napakabilis ng panahon. At mapag-usapan yung ilang mga natakbo dyan yan, particular na sa lalawigan ng Laguna. Kapansin-pansin ang itong ex-governor na si George Ejercito ay pinatakbo pa raw ang kanyang anak sa pagka-governor. Ito kaya dahil sa napipintong alam niya na siya ay madi-disqualified, kaya ang sinusulong niya ay ang kanyang anak. Yan, nagtatanong lang. Kasi dahil nakapagtataka kahit lahat, hindi nga nila alam na tumatakbong na kumakandidatong gobernador ang kanyang anak. Ang alam nila, just in case yung lang na ex. mag-disqualify siya. Oo. Yun lang yun. Just in case. Oo, pero mukhang malabo pa siyang ma-disqualify. Oh, Kaya sorry malabo na pa. lang yung mga gusto ma-disqualify si dating Governor ER. Malabo pa. Malabo pa. Malabo pa sa panahon na to. Baka na naman mangyari, napakaswerte na kung sino magiging vice governor. Ayan. Kung may magpupush ng disqualification case. Ang malamang niyan, ang magpupush ang matatalo. Yun ang sigurado doon. Pero
kung pag-uusapan natin, ano nga ba? Kasi may nag-file tong si kasamang Ka-Abner Apam, dating mayor ng Pagsanghan, ng demanda o reklamo sa COMELEC sa maituring na nuisance candidate daw itong mag-ama. Although nakikita natin medyo awkward yung pagkakasampa ng reklamo dahil alam naman natin na si ex-governor ay nakapartido yan. So, hindi siya nuisance. Ngayon, ang anak niya, hindi natin alam kung ipinartido rin niya O independent. So, yun. Baka sakaling yun ang pumasok na nuisance. Pero tingin ko walang nuisance din eh. Kasi meron naman talagang mag-ama naglalaban sa politika, maglolo naglalaban sa politika, pero wala naman nangyaring disqualification case ba? Yun kasi walang nagkakasuhan. Wala naman masama kung maglaban ng magkadugo eh. Ang sinasabi lang natin, yung batas na sinusulong ng COMELEC na nuisance, yan, katulad ng nangyari sa ating kaibigan na si Mirna Katapang, ay ano nga ba nangyari kay Doktora? Ayan, balita ko ay kinonsider na nuisance candidates ang nasa ilalim ng kanilang partido. Ayan, at siya tumatakbong bilang senadora. Ayan, karapatan naman ng bawat isa na kumandidato. Hindi pinagbabawalan yon. So, ano yung batayan ng COMELEC para maging nuisance sila? Wala bang kakayanan sa pera? O wala bang criteria na sinasabing educational attainment? Ba, ito naman, si doktora yan. Medyo mataas-taas ang nadating yan. At meron nga dyan high school graduate lang. Taas ng posisyon sa meron nga elementary graduate na naging mayor di ba? Kala ko yung hindi pa hindi man lang graduate ng elementary, presidente ng press corps. At kakandidato ba siya? Hindi, kumandidato siya. Wala siyang kalaban, kaya naging presidente nga siya ng press corps. Ng organisasyon. Ng organisasyon. Pwede naman yun Oo, 6 lang naman kasi sila doon sa press corps. As long as may leadership ka, pwede naman yun. Leadership daw. Anyway, maabalik tayo dun sa ating usapan. At ewan ko kung bakit tinaguri ang nuisance candidate. Yung mga, siguro sabi nga nila, walang kakayanan na gumastos. Ngayon, parang bias parang conflicting ang Yung ibang mga kaya nga si ex-gov ay kinasuhan at napababa dahil sa overspending, dahil may kakayanang gumastos. Ngayon, eto namang mga kandidato na tumatakbo sa higher position, malimit lang naman yan, senador, vice president, at saka president, na pinagbabawalan nila o hindi nila pinahintulutan na kumandidato dahil walang kakayanan financially. Ewan ko ba, magulo tong COMELEC And medyo nakakapanghinayang lang dahil parang nakikita natin dito, sinikil na ang karapatan ng bawat isa na lumahok, na magnais na kumandidato. Malay nyo, etong si Mirna Katapang biglang nakaswerte. Ika nga, sabi nga, walang pwedeng humadlang o pwedeng tumanggi kapag will of God. Yun. Malay nyo. Kapag destiny. Hindi lang destiny. Kapag ginusto nung nasa itaas na ikaw ay dahil may magagawa ka, meron kang mabuting kalooban, meron kang, may mapapatunayan ka. Kahit wala kang pera, pwede kang umupo. Uy, pero speaking of mga senatorial candidate may bibigay akong 4. Yan. 4 na? 4 na di umano. Doon galing di umano ay dala daw ng isang makapangyarihan sekta na. Nag-announce na? Ayun, sinasabi lang doon sa nagpalabas ng chismis? Oo. Baka hindi lalong dahil. Ay, hindi. Yun daw yung talagang dala na. Sabihin natin yung 4. Sige. Nang magkasunugan na. Tingnan natin kung matadala pa kayo. O, sabihin natin yung 4. Umpisa na natin. Di umano daw. Dala na daw. Di umano, sabi. Yan, sabi. Congressman Manny Pacquiao. Nang makapangyarihan sa sekta yan, Kung hindi natin alam kung anong sekta yan. Congressman Manny Pacquiao. Yan. At syempre, si Congressman Sam Pagdilaw. Yan. At dating DILG, Rafael Lalunan. Hindi ko alam. Senator Ping Lacson. Yan, 4 yan. Yung 4. Pero hindi naman galing sa kanila yung yung chismis.
sa mga senatorial candidate? Doon galing. Basta galing May sa mga nag-squeal. kaibigan natin na sa isang makapangyarihan sekta. Okay. Eh, kung tutusin, ewan ko, kapareho ng mga ibang kandidato sa local, kapag inanunsyo na nila na sila'y dala ng makapangyarihang sektang ito, nababaliktad. Nape-preempt. Ayan, di titingnan O, natin. tingnan natin. Kung ito nga Kasi napapag-usapan naman yung senatorial candidate, nag-usapan natin si kung mananalo si Dr. Katapang, di ba? Yeah. So, pag-usapan natin yung ibang senators na ano. Oo nga. Doon sa pagdating sa puntong yon, bakit ang isang mere nakatapang ay hindi pwedeng o hindi pwede na madala o suportahan ng makapangyarihang sekta? Bakit? Baka bago pa lang yung pangalan niya. Hindi, ang tanong ko, paano sila mag-background check? Yun lang. Ganun lang kasimple. So, may chismis na kumakalat, tong apat na to, na senatorial bets, ay dala na. Bakit? Pwede rin naman si Manny Pacquiao. May mga ano yan criteria yan. Si Manny Pacquiao, pambansang kamao, nagbigay ng prestige sa ating bansa. At isa pa, pwede naman natin Siyempre, nagbigay ng karangalan talaga prestige, Congressman Manny Pacquiao. Pwedeng ano. At saka, kumbaga, winnable naman talaga si Congressman Pacquiao. Kung magkanilang kilala na, buong mundo pa. Siguro, isa yun sa pinagbatayan nila. Yun nga sabi nila. Yung winning probability. Ayan, yun ang sabi nga nila nung bago sila maglaban ni Mayweather, mataas ang winning probability. Kaya ayun, nabaliktad. Ayan, may pabebe. Ayan. So, ang isa pa sa tinitingnan natin kung bakit maaring dalhin, maaring suportahan kung sa pambansang kamao ay isa hindi siya korap. Oo. Sa ating palagay, Pero sariling pera niya din yung ginagastos niya. Diba? Dahil, una, kung ang pagbabatayan natin ay pork barrel o CDF o kung ano man, pati sweldo, isama na, kulang pa yan dun sa kinikita ni Manny Pacquiao sa labas ng ating bansa. Ang binibira kay Congressman Manny Pacquiao ay yung marami siyang absent sa Kongreso. Yun. Okay lang naman yun, di ba? Okay lang As naman, long sir. as nagtatrabaho ka, may mga tao ka nagtatrabaho dyan. Siyempre, alam naman natin si Congressman Manny Pacquiao. Siyempre, may mga laban yan, may mga trainings. Di ba? May alam nga ako dyan, halos perfect attendance. Wala man lang naisulong ni isang batas. Tapos, tatakbo pa yata Tatakbo pang Congress ulit, dito sa Congressman. 4th District, no? Ewan ko ba? Napakagaling. Ano ba province yun? Basta sa 4th District. Malapit-lapit lang. Oo. Yan. At much better pa yung palaging absent, at least pumapasa sa exam kesa dun sa pasok ng pasok, puro kodiko. Ayun, wala man lang Saka naipapasa. pag may mga kalamidad, hindi lang naman sa distrito ni Congressman Pacquiao siya tumutulong. Nationwide. Buong Pilipinas, ang tinutulungan niya, di ba? pagtulong niya. Gamit ang sarili niyang pera. Kaya nga, siguro yun yung isang factor kung bakit siya isusuportahan ng makapangyarihang sektang yun. And, yun, pwede natin, i-acknowledge o mapuri yun. Okay yun. Tama yung inyong, ang inyong choice. Ang choice, di ba? At isa pang tamang choice, ayan, si Congressman Sam Pagdilaw. Oo, na friendly sa mga media, di ba? Hindi na friendly sa media. Nakita naman natin, aktibo siya. At talagang marami siyang mga proyektong isinusulong bilang isang kongresista. Ayan. At, na-promote na rin nga pala yung kapatid niya na. ay, congratulations nga pala kay Sir Joel Pagdilaw. Ang dami naman talaga nahuhuling drugs, di ba? Bulto-bulto. Ako nagtataka lang. Bakit dito sa Ba't dito sa province? Sa mga probinsya, hindi makahuli ng kahit isang kilo. Lang, mga ganun. Yan. Bakit nandun ba ang laboratory sa Manila? Sa NCP? Hindi. Nandun ba? Alam mo, kung kilo-kilo ang nandoon, syempre, dinidistribute yan. Bakit dito sa mga provinces wala mahuli kahit man ng kalahating kilo? Ewan ko. User lang daw nandito. Ibig niyo sabihin, puro users lang, mga addict ang mga nandito. Nasa ng mga pushers. Ayan. Kaya nga nag-iikot ang ating mga reporters para minsan magtanong-tanong Ayan. Mas mahirap naman kapag ang mga reporter natin nakabukol sa kapulisan na natukoy kung sino pusher, hindi naman pala hinuhuli.
Ewan ko. Talagang ganyan ang buhay. So anyway, mabalik tayo sa ating mga senatorial balls. Yung mga sinasabing nuisance. Ay sana naman napag-aralan ng COMELEC kung paano nyo binabase ang nuisance candidate. Maaari, ilagay nyo lang sa nuisance candidate yung may tama. May tama. May tama ka. Yan, diba? Kasi ang dami talagang ang dami din talagang politikong tumatakbo pero adik-adik. Ewan ko, sino kaya yun? Abangan nyo dito sa aming programa. Baka sakaling may mag-squill kung sino. Pero anyway, yung mga nuisance candidate, yung mga may tama, hindi naman tama ng droga, yung mga medyo may konting psycho, yun ang medyo ilagay nyo sa, sa nuisance candidate. Ayan, pwede yan. Pero yung mga matitino naman, tingnan nyo naman yung kagustuhan naman ng baka. Hindi ba pa siguro, ayaw nilang pahirapan? Siyempre, ikot-ikot ko pa sa buong Pilipinas, tapos di ka naman. Karapatan ng ng kandidato kung gusto niyang, kaya nga trip siya, niya yun, di ba? Kaya nga siya kumandidato, alam niya mahihirapan siya. Hindi naman katulad ng mga ibang politiko dyan, hindi na sila magpapakahirap, panalo na sila. Dahil may binabayaran silang makina, may mga kausap na sila. Kaya pwede na silang mag-sitting pretty. Yan, usong-uso na naman yan. Sigurado. Ang mga hocus-picus. Yan, ang mga kandidato, ang mga politiko na pwedeng hindi na maghirap dahil alam na nila, secured na sila. Pero sana naman, ibalik na lang ang manual para mas maganda. Mas maganda talaga ang manual. Yan. Mas maganda ang manual. Para alam mo kung dinaya ka talaga, di ba? Ganyan lang naman talaga sa politika Kapag may nananalo at may dinaya, walang natatalo. Puro mga dinaya. Yan lang ang rason nila. Anyway, bago tayo dumako sa pinakahuling bahagi kung saan doon natin pag-uusapan ang mga non-winnables. Medyo kailangan siguro lang iba kasi mamanood nila. Huwag naman natin sabihin non-winnables. Hindi, ayon sa survey, medyo non-winnable pa. Mamaya, pagkatapos ng Kaya after ng commercial, baka malaman nila. matawagan na natin ang ating site. Malaman nila kung bakit sila non-winnable pa sa ngayon. Medyo kailangan mag-step up. Yan. At magbabalik ang Serbisyo Balita live online makalipas ang ilang paalala. Serbisyo Balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley.
a breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. You can call me any day or night. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at katulad ng sinabi natin kanina, makakasama natin sa linya ang Asia Psychic na si Ka Arman Cuban. Ka Arman, magandang gabi. Magandang gabi po dyan natin dyan sa studio. Marami pong salamat. Ayan. At kamusta naman po at ano ang ating pinagkakaabalahan ngayon? Pinagapan na busy tayo sa kuha ngayon. Paglalakad natin kaya dahil doon tayo sa mga probinsya-probinsya dahil nanganap na ng mga balita tungkol sa mga nagkakandidato. Ayan. At bilang bilang tinaguri ang Asia Psychic at kayo naman ay na-guess na naman ng ating kasamang si Adan Gabato. Yung mga books din siya, di ba? Yung mga books. Carman. Aha. Pwede ba kaming magbigay ng kahit yung mga in random, mga pangalan na kumakandidato ngayon? Pwede po ba? Opo. Isa po sa mga naging guest namin, itong si Konsehal Petronio Pactoriza ng lungsod ng Santa Rosa. Ano po masasabi niyo po kay Konsehal? Nakuha niyo po yung pangalan? Alam mo, nakikita ko talagang naramdaman ko. Pa rin, pasok pa rin yan. Nananalo pa ito, naramdaman ko. Ayan. So, ika nga. Matatapos ang term. Matatapos. So, doon sa, sa vibrations o sa pagkaano nyo, pangalan, doon sa pangalan na to, ay malaki ang winning possibility. Mabait yan. Mabait yung pangalan niya, naramdaman ko, matulungin sa tao, pangmasa siya. Ba, ay mukhang tumama ka sa iyong Alam, hindi pa niya nakikita yan, Aba, ito talagang yan. Kaya paborito yan ni Chris Aquino. Oo, nga pala. Talagang ayaw kang pabayaan ni Chris Aquino. At Carman, ito, isa pang pangalan na nais nating baka sakali. Medyo naglalaro lang sa isip namin. Itong tiga Kalamba, itong isang Jane Barona. Ano sa palagay? May nakikita ko Jane Barona. May nakikita ko siyang hindi pa talaga taon niya ngayon mag-win siya. Nakikita ko 50-50. Bakit kaya? Parang may naiingit sa kanila, hindi talaga mapapasok, parang sinisiraan siya, naramdaman ko. At saka yung pangalan niya, parang hindi talaga sumit niya sa taong manalo siya. So ibig sabihin parang kumbaga sa punsoy, yung pangalan hindi naaayon sa taon. Hindi. Okay. Ka-Arman, maraming salamat. Pero baka may mga announcements kayo na may po-promote kayo. Baka gusto nyong i-announce po. Opo, kung may sila kung magtanong sa inyo, kung mayroon silang gusto nyo magpapunso, gusto nila mag-text ng gold exam, manalo, mayroon tayong tinatawag na mahiwagang bato para pang paswerte. Tumawag na lang sila sa inyo ng numbers, yung mga number natin dyan, either sa 0919-601-6198. 0919-601-6198. Marami pong salamat dyan sa walang tawang nanonood din yung programa. Okay, maraming salamat Ka-Arman Cuban. Ayan, at maasahan natin, mukhang baka sa Sabado, live na naman natin siyang makasama. Oo, tsaka may mga nalimutan din niya i-plug yung mga books na nagawa niya, yung mga horoscopes. Si Ka-Arman po ay magaling pong manghuhula din po at may mga magaling siya magpunsuy. So yung mga gusto magpupunsuy, additional number po sa kailangan po ng serbisyo ni Ka-Arman Cuban, mag-text lang po, tumawag sa 0935-868-9375. Ayan, at pwede rin tumawag sa ating himpilan sa 049-544-4662. Ayan, every Saturday. Every Saturday, pwede po kayong tumawag. Nandito po siya, si Ka-Arman. O magsadya dito sa aming himpilan, sa aming para personal na kayong makaharap at personal niya kayong masilip. Yan, matingnan ang inyong kapalaran. At hindi naman
Ito parang ano to sino yung dating Asia psychic? Jojo Akuin. Si Jojo Akuin. Ayan. At ika nga, ang mga noted na personality sa showbiz, isa lang dito, si Miss Chris Aquino, na talagang ika nga, Natuwa sa kanya. natuwa sa kanya. At lahat ng kanya raw pinunsoy at hinula ay nangyari. Ayan. Medyo it's a pleasure and an honor na makasama natin ang isang Ka-Arman Cuban, isang Asia Psychic. Asia Psychic. Oo. Yan. Paminsan-minsan sa ating programa, yan, may mga papungpats-pongpats tayo. Pagka may Hindi, mga para nais tayong pangkuliti lang din sa mga viewers natin yan. Ay, pero hindi lang kiliti yun. Totoo yun. Maaring totoo Pwedeng yun. totoo. Pwedeng totoo. Kapag ang sabi nga, may mga pangalan tayong ibinigay na bagamat hindi nga niya kilala. So, bukas, baka may pangalan din tayo ibigay. pangalan. Sino pong gusto nyo, mga viewers, pwede po kayong mag-text sa amin. Pwede niyong i-PM sa Serbisyo Balita sa page namin. At pwede niyo rin i-text sa mga numbers na Yan, sa 0935-868-9375, 0929-2600-3001, at sa aking Globe, 0905-484-3700. at Ayan, may nag-text na. ang bilis naman. Talagang kailangan na yan. At ang sinasabi, ayan, nais magpa-appointment siguro. Ayan. Okay. Ayan. At, ayan. Ayan, Anyway, basta bukas mga viewers mag-text lang po kayo. Kung sino yung pangalan lang. pangalan lang. At, ikaw nga, may, baga sa mabilis niyang nababasa o nababibrate o nasa site yung mga, sa pangalan lang at yung mga naayon sa taon kung ano yung kapalaran. At, yung sa binigay nating pangalan, Hindi naman niya kilala yun, di ba? so, mukhang maganda naman yung nasabi niya doon sa isa. At doon sa isa naman, medyo, ewan natin. 50-50. Hindi, Maaaring magbago kapalaran kapag nasabi ni Ka-Arman, siguro kausapin siya or makipag-appointment upang may malay mo, para may pang-kontra. maitulong siya, may pang-kontra. O kaya may maitulong sa, kung baka merong, alam mo naman sa punsoy, may mga baka nasa bahay. Oo, para matingnan yung bahay niya, di matingnan ba? yung bahay. Malay mo, may sala sa kulay. O sala sa ayos ng Baka gamit. may paiwas sa kanyang kaibigan niyang parang Ganun. napapadikit siya sa malas. Ganun. Ang alam ko, palagi niyang kasama yata yung naghahatid ng malas. Nako, medyo agwat-agwat para Ay, medyo... nako, Mari. Basta yun. Yan. Ayan, at least. Tayong kumpare. Oo, magsipag. Siguro dapat papunsoy siya. Papunsoy ka. At medyo umiwas dun sa mga mga taong may dalang malas. Yan. Totoo yun. Kasi, may epekto yun. Totoo yun, may mga epekto yun. Kapag may taong kasama kang medyo may dalang malas, pati itong nadadamay, nakakawa. Sayang. Nako, gagastos ng malaki na naman. Tapos, wala na. ayun, basta ganun. Better luck next time. Basta ganun, pero ang ganda na kung nanonood si Konsihal Factoriza. At good luck, Konsi. Ayan. At mukhang closing na. Oo, closing na. Ayan, syempre, happy birthday sa DILG Director ng Lungsod ng Cabuyao, kay Ate Melody Ay, get well soon Mila na rin Barreiro. pala. Yan, happy birthday po. Medyo malakas na si Ate Buti naman. Melody. Nasa Cabuyao siya kanina. Okay. So, may Buti naman. cake doon. Yeah. Sinelebrate ng mga ng mga Ayan. kasama niya. Yan. At syempre, hello to Nanay at Chelay. Ito po sila Arnie Barreiro. Nagsiservisyo po para sa bayan. Dito lang po sa Serbisyo Balita live online. At See you on tomorrow. Pwede namang hindi na see you on tomorrow. Basta alam na nila, everyday tayo. Dahil ang Serbisyo Balita live online, powered by PLDT, My DSL. Todo vlogging na yan, ha? At isa pa pahabol, I love my Centrum. She makes me. Para sa lahat ng ating mga kababayan worldwide na nakikinig ngayon, na nanonood sa atin via Ustream sa internet, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado.
na nagpatuloy na nagseserbisyo para sa bayan. Dito lang yan sa Serbisyo Balita Live Online. Isang magandang gabi, Pilipinas. Ising na kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, at italinig katotohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang paman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang paman sa ating katotohanan. Sa Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999 10190 or 0917-530-1578.